ay pinahintunutan mabuhay mula sa pagtulog. Ako nga pala si Omar. Mark Vincent. Jan Maral po. Alden. Okay. Alhamdulillah, ang mga araw na ito ay hindi aksidente. Ito ay pinahintulot tinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nais kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa kagandahan ng relihiyong Islam. Ang Allah, ito po ay pansariling pangalan ng lumikha. Siya ang lumikha ng kalangitan, kalupaan, nagbigay buhay sa atin, babawin ng buhay. Kung naririnig niyo naman ang Islam ay hinango sa salitang salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod pagsuko sa utos at batas ng Allah. Naririnig natin na maraming sikta, relihiyong denominasyon. Totoo po yan, sapagkat sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنِ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire a religion other than Islam, it will never be accepted of him. And in the hereafter, he will be one of the losers. Sino mang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatagapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Ibig sabihin, mayroong relihiyon na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan. Anong sabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Ibig sabihin, ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating wika, na nilubos ng Diyos, ng Allah, ng Rab, ng ating Panginoon, ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Sabi ko kanina, na ang Islam ay hinango sa salitang salam, na ibig sabihin ay kapayapaan. Ito ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ikinalulungkot ko sa may mga relihiyon at sikta ngayon maliban sa Islam, ito po ay hindi magtatagumpay sapagkat ito ay man-made, gawa-gawa lamang ng tao. Rizalista, hinango sa pangalan ni Jose Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Jesucristo. Pero sinong mga propeta, sinong sahaba, sinong mga disipulo o kasamahan ng mga propeta ang nagsabi o gumawa ng mga relihiyon? Wala, sapagkat sino mang gumawa ng relihiyon maliban sa Islam, siya ay kabilang sa mga talunan. Siya ay nawalan, sapagkat iisa lamang ang aprobado at perpektong relihiyong binigay ng Allah sa sangkatauhan. Naririto ako sa inyo ngayon sa inyong harapan, sapagkat nais kong ibahagi sa inyo ang kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran. Ang Quran, mga kapatid, kababayan, ito po ang salita ng Allah. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. This is the book, the Quran, whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqin, the pious, believer of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained. So, at sinabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Sinabi rin ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ang pinakamainam na salita ay ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang banal na Quran. Iba't ibang mga lingwahe ang mga translated nito, pero ang original nito ay Arabic po. At ang pinakamainam na patnubay ay ang patnubay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung hadith. Ang ibig sabihin ng hadith, ito po ang mga salita at legal wish of the Prophet. Yan po ang mga ibig sabihin ng hadith. Ibig sabihin, kung ikaw ay susunod sa mga utos ng Allah, pagsamba, doon mo makikita sa hadith. Kung nais mong marinig naman ang mga salita ng Propeta Muhammad, nandito po ito sa hadith. Ibig sabihin, ang sino man na sumunod, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sino mang sumunod sa Allah at kanyang sugo, alalaong baga, ililigtas siya sa impyernong apoy. Ibig sabihin, siya'y maninirahan sa paraiso. Walladhina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds,
They are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Kaya kung sino man nais magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa, simple lang. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi ng mga propeta, sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Maging si Isa alayhi salam, si Jesus Christ, sinabi ni Hesus Kristo na ako ay mula sa Ama, sa Diyos, at ako ay kanyang sinugo. Nga pala, nais kong ibahagi sa inyo na si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Kung mayroong unang sugo si Adan, sumunod si Abraham, David, Moises, Jesus Christ, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo. Bilang isang mananampalataya, ay kailangan sundin natin, igalang natin, irespeto natin ang lahat ng mga propeta. Huwag tayong magtangi. Kaya ito ay napakahalaga ang mga umagang ito. Kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Ang mga araw na ito ay higit sa pilak ginto anumang kayamanan. Pagkat marami mga tao na hindi na umabot sa mga araw nito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah ang namamahala at sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang-talaga sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Isa pa ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran sa suratul Jumu'ah. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Verily, the death that which you flee, surely we will meet you. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kamatayan na pilit nating tinatakasan, tinatakbuhan, iniiwasan, ito ay ating makakaharap. At sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan sa Allah. Ang Allah, siya ang all-knower. Siya ang all-wise. Nakakaalam sa mga linggid na hindi nakikita natin at nakikita, siya ang nakakaalam. At ang Allah ang magsasabi sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Ibig kong sabihin mga kapatid, ang Allah ang sukdol sa kapangyarihan, tigib ng karunungan. Siya ang hari sa araw sa araw ng paghuhukom. Nais ko na ibahagi sa inyo ang kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Simple lang, sumaksi tayo, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Ang sino man na inabutan ng kamatayan, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sino man ang magsabi ng la ilaha illallah at dumating sa kanya ang katapusan ng kanyang buhay, na ang kanyang sinasamba walang ibang Diyos maliban sa Allah, sa awat habag ng Allah, maninirahan siya sa paraiso, mananatili siya roon magpakailanman. He will live a pleasant life sa kabilang buhay at ipagbabawal na sa kanya ang pagtanda, ang sakit, ang karamdaman. Siya'y mananatili, mamumuhay doon ng masagana sa Jannah, paradise at paraiso. Yun pa ang ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo, bago tayo maghiwalay, hindi natin alam ang mangyayari mamaya at bukas. Kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Pansamantala lamang po tayo dito. Ang buhay ay maikli lamang. Life is short. May mga bahay na malalaki, ito ay nasisira. May mga sasakyan, iba't ibang klaseng sasakyan, ito ay kinakalawang. At ang buhay ay nakakaranas ng kamatayan. Ang mga lalakas ay nakakatikim sila ng panghihina. Kaya bago dumating ang kamatayan, ito ang pinakamainam. Na tayo ay maniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah, at tayo ay sumaksi. Nang sa ganun tayo ay maging panauhin sa paraiso at maging kapanalig natin ang lahat ng mga mananampalataya. Kaya simple lang ang pagbabalik loob. Ikaw ay magtumistigo, sumaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Pag ginawa natin ito, mula sa kaibuturan ng ating puso, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah, magiging panauhin tayo sa paraiso, maninirahan tayo magpakailanman, at tayo ay maninirahan tayo doon. We will live a pleasant life in the hereafter. Kaya simple lang, itaas ang kanang kamay. Bilang pagsaksi, na isa lamang ang tagapaglikha. Sabihin nyo, repeat after me, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sa ating wika, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako ay sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alhamdulillah, ngayon tayo ay magkakapanalig na sa pananampalataya, magkakapatid na tayo sa pananampalataya, ibig sabihin tayo ay magiging panauhin sa paraiso sa awat habag ng Allah, kaya payo kong sa aking sarili at sa inyo ay sumunod tayo, tumalima tayo sa utos at batas ng Allah, sapagkat ang pinakamainam na salita ay ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang maluwalhating banal na Quran, at ang pinakamainam na patubay, ang hadith, ang salita at gawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.